Welcome to The Source, where we combine the headlines with in-depth conversations with the newsmakers themselves. I'm Pinky Webb. Today on the program, a fatal election-related incident is recorded in Cotabato City ahead of the upcoming Barangay and Sangguniang Kabataan polls. Cotabato City Police Office Director Police Colonel Kerubin Manalang joins us in the program. And later, more Filipinos want to go home from Israel and Lebanon amid increased unrest, and displaced overseas Filipino workers in Saudi Arabia assured their unpaid wages will be settled. Migrant workers officer in charge Hans Kakdak tells us more later in the show. A warning to our viewers, the story we're set to discuss includes a sensitive theme. The Commission on Elections is calling for stricter measures against loose firearms. As more election-related violence are reported, in Cotabato City, 12 suspects were arrested after shooting barangay and SK candidates and their supporters on Monday. Two barangay councilor Betts and a supporter were killed, while two others helping put up campaign posters were injured. Let's get more details on this. Let's go straight to the source of the story. We have Cotabato City Police Director, Police Colonel Kerubin Manalang. Colonel Manalang, welcome to the source, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Ma'am Pinky. Good morning din po sa lahat ng viewers at listeners ninyo. Okay. Colonel, papakita lang po namin. We'll just show a portion of the interview that has been circulating online because this happened Monday night. Multiple gunshots were fired. Let's listen. Masikan sa mga bala siya. Oy. Nga sa pulo. Bala. Katalpasan ta. Anong pulis? So again, as mentioned a while ago, Colonel, this happened Monday night. Yan po ay sa Barangay Rosary Heights. Sa Rosary Heights 12, to be exact, sa Cotabato City. Colonel, what happened? Yes, thank you, Ma'am Pinky. Around 9:30 p.m. Last Monday, meron pong nag-report sa amin, nagbabarilan daw po accordingly sa may Sausas Extension, Rosary Heights 12, Cotabato City. And immediately, dineploy ko po ang tropa para responde. And pagdating ng tropa doon, actually yung aming CMFC, yung City Mobile Force Company namin, accordingly, pinaputokan pa ng mga perpetrators. And then, from 9:30 onwards, tapos po kami, madaling araw na, alas 3, sa pag-clear ng area. At para mabigyan linaw po ang ating mga kababayan, nag-umpisa po ito accordingly, itong grupo ng mga biktima, nagsasabit daw ng posters, campaign posters, nung bigla silang pinagbabaril. Meron naman po isang version na before po yung pamamaril or barila, nagkaroon muna ng heated altercation itong dalawang grupo na nauwi nga po sa karahasan. Pero nung bandang alas 10 na, pinasok na po namin ang area kasi po, I think 4 na bahay po ito, kung di ako nagkakamali. Sa tulong po ng ating Philippine Marines, particularly ang 1st Marine Brigade, MBLT 5, napasok po namin ang area sa tulong din ng SAF. And na-clear po namin ang 4 na bahay at nakakumpiska po kami ng 3 baril at nahuli namin yung 12 tao na sa loob ng mga bahay. Kasama na po ang prime suspect na si Mr. Johalin Abdul alias Boyong na tumatakbo po bilang barangay chairman ng Rosary Heights 12. Ngayon po nakapit sila sa Police Station 1 na kung saan po ay nakakasakop ng Rosary Heights 12. Colonel, you're saying kasi dalawa po yung version, di ho ba? And I'm also hearing, at least last night, na sinasabi ay meron daw nagkakabit ng poster tapos bigla na lang daw silang pinaputukan. Meron din po ako nabalitaan na yung isang kamag-anak ng biktima ay sinabing pumunta lang daw sila doon sa area
para i-check. At allegedly may kasama pa daw pulis tapos pinaputukan sila. So while you're saying there are two versions, ano lumalabas sa investigasyon? Tulad yung sinabi ko kanina, ma'am, initially yung natanggap namin yung sinabi mo na nagkakabit ng posters, campaign posters, or dumating doon para ilagay mga posters ng mga kandidato nila nung bigla silang paputukan. Meron naman din nagkiklaim, is still under verification and validation, na before ng insidente, nagkaroon po ng pagtatalo ang magkabilang grupo. Opo. Anyway, kahit po pinagmulan ito, hindi pa dapat po ito nangyari. Kinukundi na po namin ang nangyari. Wala po dapat tagbuwis ng kinukundi na po namin ang nangyari noong Lunes. Colonel, I understand that, please correct me if I'm wrong, that marami naman pong checkpoint, di ho ba? Diyan sa Cotabato City at possibly diyan po sa Barangay Rosario Heights 12. How far, siguro yung pinakamalapit, gaano ho kalayo yung pinakamalapit na checkpoint doon sa pinangyarihan ng putukan? Anong pulis? Malayo-layo siguro, more or less 3 kilometers. I'm sorry, sir? O 4. 4 kilometers. 3 to 4 kilometers. Yes po. Ano po yung gusto nyong i-point out dito? Yeah. I guess, Colonel, you were saying that nakatanggap po kayo, hindi ho ba, ng sumbong na may nangyayaring putukan dyan. So I wanted to find out, I wanted to get a sense of the area, sir, because obviously I was not there. Kung gaano kabilis nakapag-responde, galing ho ba sa checkpoint yung mga yun? And the other question to that is, dahil nga po may checkpoint, paano ho kaya nakalusot itong mga baril na ito? There is a gun ban, sir. Oh, okay, sagutin ko po yung unang tanong nyo. Ang una pong nag-responde ang aming CMFC na malapit po sa headquarters ko. After a few minutes, sumunod ako dun, ma'am. Ikalawa sa tanong nyo, may mga checkpoints tayo, but there's a saying that there's no such thing as an impenetrable barrier. Lahat po ng barrier na penetrate. Kaya kailangan po namin mag-adjust. Siguro meron kami kulang during that time yung i-improve namin. Ulitin ko po, napaka-unfortunate ng pangyayari at kinukundi na po namin ito. So, Colonel, sabi niyo po 3 ang kumpirmadong patay, tama ho ba? At 2 ang sugatan? 3 po ang kumpirmadong patay at 3 po ang sugatan. 3 and 3, sir. Sir, yung 3, they have been identified, hindi ho ba? 2 na tumatakbo bilang kagawad, tama ho ba? And 1 civilian? Tama po. Ang unang, sabihin ko ng papangalan, si Mr. Nur Butukan at saka si Mr. Arfail Sing Ayunan, Pasawiran. Itong dalawang nasabi ko, na tao, sila po yung tumatakbo bilang kagawad. At isa po sa namatay, itong si Mr. Maui Kaunatan, isa sa mga supporters nila. And Colonel, there are, you said 12 that are injured, ano ho ba? I'm sorry, 3 injured rather, 12 were arrested, sorry. I just want to find out the state of dun sa injured. I asked that, sir, kasi grabe po yung talagang, I mean, if we were really to look into the whole video, grabe po talaga yung exchange ng gunfire. Yes, sir. Yes, ma'am, yan po yung iniimbestigahan namin. Kaya nga, tulad ng sinabi ko kanina, 2 versions. Ang unang natanggap namin from Police Station 1 na report, nagkakabit sila ng posters ng mga victims nang bigla silang pagbabalik. Ang second version is, nagkaroon muna ng pagtatalo bago nagkaroon ng barilan. Ang unang version is, it's a simple shooting incident. Parang they were fired upon na walang ganti ng putok. Ikalawang version naman is ng putukan. Kaya nga po, pumunta na ron ang aming SOCO to conduct crime scene investigation at hinihintay pa po namin ang resulta kung talagang may 2 panic na nagpalitan ng putok. But when the police, and you said you went to the area, sir, did the police also engage, exchange fire? Tulad na sabi ko kanina, ma'am, ang first responders namin is pinaputukan sila. Kasi ang CMFC ang pinauna ko kasi yun ang aming mga supposed to be first responders sa mga pagkakataon ito naman nagkakaroon ng putukan or barilan. Hindi sumunod ako. And pagkatapos nun, ma'am, umupa na po yung putukan and pinakiramdaman namin together with the Philippine Marines kung
papasukin na ba o hindi. Kasi maraming civilian, ma'am eh. Yeah. Kinonsider din namin ang mga civilians. Pinaalis namin sa gilid. Ang daming pusosero. Kung nakikita nyo, may naglagay na kami ng police line Yeah. para ma-preserve ang crime scene. And at the same time, hindi po makapasok ang mga civilian. Ayaw po namin may mga civilian madamay. Opo, opo. And Colonel, I wanted to understand, yung sinabi niyo po kanina na you had to clear 4 houses. Ano ho yung, bakit at ano ang supposed to be, why these 4 houses? What did they mean and why did they need to be cleared, sir? Doon po kasi nanggagaling ang putok, ma'am. At yung bahay na yan, sa mga bahay na yan po, dyan nakatira itong prime suspect natin na si Mr. Abdul. Doon po siya nahuli. Parang tumakbo po doon? Part po siya ng clearing and pursuit operation namin. Kailangan namin silang mahabol. That's right. Kailangan namin silang maaresto. Kaya yun, naging positive po ang result. Na-aresto po namin ang 12 tao Okay. na kinabibilangan po. Isang babae and the rest, puro lalaki. At kasama po ang prime suspect. And are you still looking for other people, sir? Excuse me, ma'am? Meron pa po kayong hinahanap na iba pang mga suspect? Hello, ma'am. Hello. Yes. Colonel, are you still looking for other suspects involved in the shooting incident? Yes, kasi kung i-explain ko po sa inyo, ibigyan ko kayo ng picture kung ano yung itsura ng lugar. Meron po kasing lugar doon na parang nawasak na merong indication na may tumakas. Meron pa po silang kasama kasi may indication doon na may tumakas pa kasi may portion doon na nawasak sa likod kasi malapit siya sa creek. Although madilim, nakita namin, maraming flashlights namin na mayroong nawasak na portion ng isang bahay na posible doon sila dumaan. Okay. At Understand. accordingly, meron po tumawag sa akin kahapon, may isang tao na willing siyang mag-surrender dahil ang sabi niya, may napagsabi daw na nakita siya sa area pero wala siyang kinalaman. Ang sabi ko sa kanya, okay, diretso ka lang sa may police station 1 and then Okay. explain your side. Alright. Pero hanggang ngayon, ma'am, hindi pa nagpapakita. Sabi ko sa kanya, dumiretso sa akin dito, ma-assist ko siya. Cotabato City Police Chief Kerubin Manalang. Colonel, maraming salamat po sa inyong oras. Yes, ma'am. Maraming salamat din, ma'am Pinky. Take care, sir. Coming up, over 100 Filipinos in Lebanon seek repatriation as tensions between Israel and militant group Hezbollah heat up. We speak to migrant workers officer in charge, Hans Kakdak, after the break. Please stay tuned.